Senator Ronald De La Rosa nagmungkahi na saklawin na rin ng mga investigasyon ukol sa flood control projects maging yung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpataw ng contempt dito kay Sara Diskaya at sa kanyang asawa ay pinag-iisipan na ng mga senador. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dapat ding isama sa investigasyon hinggil sa maanumalyang flood control projects kung may nangyaring irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos aminin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na nagsimula siyang makakuha ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways noong 2016 kasabay ng pag-upo ng administrasyong Duterte. Binigyan din ng senador na kilalang kaalyado ng dating Pangulo na pera ng taong bayan ang nakataya, kaya't nararapat na isama sa investigasyon ang posibleng katawalian kahit sa panahon ng Duterte administration. So at kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat investigahan. Hindi porke during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi, noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Kung meron silang mga ginawang kalukuhan noon, dapat imbestigahan lahat yan. Pinag-aaralan naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang posibilidad na ipasighting contempt ang kontraktor na si Sara Diskaya sa susunod na pagdinig ng Senado. Ayon kay Estrada, hindi ka panipaniwala at salungat sa isa't isa ang mga naging pahayag ni Diskaya. Una raw nitong sinabi na sa Alpha and Omega lamang siya konektado at nakapag-divest na sa iba niyang negosyo. Ngunit kalaunan ay umamin din na bahagi pa rin siya ng 8 iba pang construction companies na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Ibinunyag din ni Estrada na may hawak siyang impormasyon na nag-aalok umano si Diskaya ng 40% na advance kickback sa ilang opisyal ng ahensya na kabaligtaran ng kanyang naging pahayag sa ikalawang pagdinig. Bigay siya ng 40% advance doon sa mga opisyalis ng DPW. Ayaw pa niya magturo eh. I'm contemplating on the idea of citing her in contempt. Her statement is full of inconsistencies. Kita mo, sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos, nung tinanong ko, si St. Timothy, St. Gerard, sabi, nag-divest na raw, pero hindi naman totally nag-divest. Nandun pa rin yung pangalan niya sa ano. Inasign niya sa St. Timothy, pamangkin niya. Yung isa, asawa niya. Yung isa, anak niya. Dami korporasyon na sila rin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.